identifies the preparatory command, often called G-codes. So this address has one and only objective. It is to preset or to prepare the control system to a certain desired condition, to a certain mode or state of operation. So si G-code ba ay modal or non-modal? Sige nga, mag-message nga kayo diyan kung modal ba siya or non-modal? Or walang na. So, mamaya mababasa natin kung ano ba. So, certain mode or a state of operation. So, for example, yung G00 is presets for rapid motion code or rapid traverse for machine tool but does not move in any axis address. G81 presets the drilling cycle but does not drill any hole, etc. So, the common term preparatory command indicates its meaning. So a G code will prepare control unit to accept the programming functions following the G code in a specific way. So description and purpose. So one block example will illustrate the need for preparatory commands in the following program entry. So yung N7 is the block number X X13.0, Y10.0. Kung mapapansin mo, walang preparatory command. Hindi mo alam kung rapid traverse ba siya o linear interpolation. So, usually, ang rapid traverse natin, yung G00, kung meron na siya sa taas, hindi mo na siya ilalagay sa baba, usually. Pero kung sa ganyan, N7, X13, Y10, wala na namang laman, ano? So, even a casual look at this block shows the coordinates. X13, Y10 relate to a cutting tool and position when block 7 is executed. So block N7 does not indicate whether the coordinate are in absolute or incremental mode. So pa-message nga dyan, ano ba pagka incremental mode yung gagamitin? Hindi na alam. Ano ba ang incremental? G, G91. How about absolute? G90. Salamat, Aris. So, are in metric or imperial units. So, kung gagamitin ko siya ng imperial, anong ilalagay ko? G ano? Imperial inches yung gagamitin. Anong gagamitin ko? G20 or G21? Ako, nalimutan na. Pagka metric system, ang gagamitin G20. Pag metric muna, G21. Tama. Pag metric, G21. Pag imperial, G20. So, thank you. But parang si Aris lang yata ang buhay ngayong araw na to. Neither it indicates whether the action motion to the specified target position is a rapid motion or a linear motion. So, if evaluated of such block that cannot establish meaning of its content, control system does not have enough information. Supplied information in such a block is incomplete, therefore unusual by itself. Some additional instruction for the coordinates are required that define their full purpose. So mahirap siya na kung kulang-kulang. So that's why we need to put some preparatory commands. So kapag preparatory commands naman, hindi mo na siya kailangan paulit-ulitin na ilagay na G21 yung ilalagay ko dito sa block na to. Tapos, sa susunod na block G21, nilalagay ko ulit yung G21. Hindi na. Kailangan, lagay mo lang yung G21 natin dun sa una. Pero, mapapansin mo dun sa natin, sa ginagamit nating VMC. Hindi ko alam kung napansin nyo. Dun sa ginagamit nating VMC, open lang natin dito.
Kung mapapansin nyo dito, meron nang nakalagay na G90, G94, G54, G17, G21, G49, G40, G80, G99. No need nang ulitin. Kung maglalagay ka dito ng maglalagay ka dito ng text, kahit hindi mo na isama tong mga nandito sa presets niya. Nakuha ba? Ayun, thank you sa mga na-heart. So, click lang natin dito sa kabila. Close lang natin. Yes. So, exit lang natin muna. So, kapag ganyan, hindi na kailangan isulat. Balik tayo dito sa binabasa nating page. So, for example, in order to make block 7 a tool motion rapid mode using absolute dimension 90, all of these instruction or commands must be specified before the block or within the block. And 7, G90, G0, X13, Y10, medyo mas okay. No po? So, pwede naman natin siyang ilagay sa example na to. Now, na yung G90, iaano mo na lang, parang iibahin mo ng block yung sumunod na preparatory command mo. May example pa na isa, pwede naman ganito. Nasa unahan yung mga G90, G00, maglagay ka ng ganyan. No po? So, pag G20, pag G01 na yung ilalagay natin, anong dapat idagdag natin? So, G20, kunyari, G90, G01, X13, Y10. Anong dapat idagdag natin? Feed rate, thank you. Si Aris lang talaga ang nasa dito. Ang tawag doon, ang mabilis mag-type. Yun. Kala mo, Aris, ha? So, ano pa? Kunyari maglalagay ako dyan, sa tingin mo, kunyari meron akong command, magpapaikot ako ng isang toolbit. Ano sa tingin nyo yung magiging command ko? Spindle speed. Pero saan siya ilalagay? Kasama siya ng miscellaneous function at saka miscellaneous function at saka ng function, yan, M03, M3, yan yung or M04, pwede, pabaliktad. So, M03, tapos, ano pa kaya ang pwede nating ilagay kung sakali? Spindle speed. Tool number kaya? Diba, no? Lagyan mo rin ng tool number. Yung pagpapalit ng tool, ano yun? Magpapalit yan. M06, T1, tapos maglagay ka na dyan ng sa baba, kung gusto mo ng paikutan diretso, M03, M03, tapos yung speed, S, ano ba yun? Speed na speed. Yes. So, for that, ito yung examples na pwede. Pwede yung lahat ng examples na pinakita dito. Yung example 1, 2, and 3, or yung A, B, C, D. So, all four examples have the same machining result, providing there is no change in G mode. O, tama din naman. Kunyari, madalas kasi ang ginagawa natin, sinasama na natin yung G00 dun sa X value. No? Pero, pwede din naman, kung wala naman siyang gagawin, puro mga G00 lang yung gagawin mo, o bakit mo papapalitan? Diretso mo na isulat yung mga coordinates. So, meron tayong tinatawag na modal and non-modal G-codes will be described shortly. So, yun nga. So, one G-code is a modal group replaces another G-code from the same group. So, each group system has its own list of available G-codes. So, many G-codes are very common and can be found on virtually all controls. Others are unique to a particular control system, even the machine tools. So, meron ganon. Merong mga programming language na ng G-codes, though special talaga si G-codes kasi siya ay mostly ginagamit sa lahat ng mga CNC machines o yung mga Cartesian mechanism. But
merong mga machines na ano bang ibig sabihin dun sa machine? Kasi yung ginamit niyo if nakapunta na kayo sa FabLab, ang ginamit natin dun is sinumeric. So merong mga gumagamit ng PANUC, may gumagamit ng ibang machines, which has their own command, G-code command. Maintindihan niyo yan siguro kapag medyo mas lumalim pa tayo dun sa discussion ng G-coding. Pero pag sa ngayon, balang tayo lahat sa G-coding. What we're going to do is to discuss lang muna ano ba yung mga structures niya. Ano po? Ay, before pala tayo before tayo dahil madami na tayo, mag-picture naman tayo para meron naman akong sample ng nagklase tayo. So, ano lang muna itong presentation, stop presentation. So, huwag nang mag-makeup, okay na yan. Walang makakakita niyan, mga kaklase nyo lang. So, mag-open cam kayo, open camera, lahat-lahat tayo. Buong klase. Absent pag wala ka. Yan. Tapos mag-picture naman tayo. Yan. Siyempre, blur natin yung background kasi napakakala. Diba? Lahat na guys ng buhok, ano kayang meron dito sa buhok dito sa side na to, talagang yun ang inaayos. Yan, lahat inayos yung buhok. Ayun! Hopefully, everyone is in my class na. Yan. Okay, good. Yung mga wala dito sa picture na to, absent to ha. Sinabi kong absent, no? Bilang mag-ano. Lahat. Ayun, no? Ang ganda lang yung tinong iba, oh. Parang na-miss nila ang isa't isa. Kala mo naman hindi nagkita-kita ng isang araw. So, ayun. Ano ba? Ang tagal nung iba, ah. Huwag nang mag-makeup. Okay na yan. Okay. Sa mga merong capability mag-screenshot, pa-screenshot din, ha? Para i-send sa ating group. Meron akong evidence na tayo yung klase. Sige. Pag sinabi kong 1, 2, 3, ha? Okay. Uy, may pa-sounds pa. Okay, pag sinabi kong 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Oops. Isa pa. Ayan. So, pa-send din sa akin ng evidence na to para meron naman akong mai-send sa ating group. So, okay na. Pwede na magpatay ng camera sa mga yung mga bagong gising, Kasi galing sila sa higa, tapos bigla silang bumangon. Sabi nila, picture pala. Okay. So, may mga bagong gising. Bagong galing sila sa higa. So, balik tayo dito sa ating lesson. Kala nyo, nag-picture lang tayo para wait lang, sisend ko lang sa group natin pala. Yung mga hindi kasama, pasend naman ako ng picture ninyo. Baka meron kayong evidence na hindi kayo nakasama dito. Hindi ko alam kung bakit. Parang may marami ang hindi nakasama. So kapag hindi kayo kasama sa picture na ito, baka meron kayong
ibang kuha. Ay, yung iba noo lang yung nakuha. Oh, 'di ba? So, kung meron kayong ibang picture, mamaya mag-picture ulit tayo o kaya mag-request kayo ng picture, sana makuhanan. So, with that, balik tayo dun sa ating, um, discussion. Share ko lang 'tong part na 'to. Discussion ulit tayo dito. Application for healing. Meron tayong application for healing, meron tayong application for, late machine. So, sabi dito, modal and non-modal will be described shortly. Each control system has its own list. Sabi ko na yan kanina. So, check machine documentation for available G codes. Application for healing. So, G code table on the next page is considerably detailed list of the most common preparatory commands used for programming. So, CNC machining, or CNC milling machines and CNC machine centers, all listed G codes may not be applicable to a particular machine and control system. So consult your machine and control reference manual to make sure. So some G codes listed are special options that must be available for the CNC machine to control system. Ganito kadami yung G codes. Pero yung isinend ko sa inyo, yun yung parang mga ano lang. Di ba may sinend ako sa inyo na na mas maiksi dito. So, pwede niyo yung basahin. Sa ngayon, ilan pa lang naman yung ginagamit natin. So, there is an application din for turning. Kung mapapansin nyo, yung rapid position, linear interpolation, circular interpolation, clockwise, and counterclockwise, same lang. Tapos meron tayong tinatawag na dwell, same din. May ilan na same like G20, G21. Tapos di natin masyadong ginagamit ng spindle speed fluctuation detection. Machine zero position check, meron yan. At saka yung machine zero return. So, pwede tayong maglagay ng G20, G28. So, yung mga machine zero. So, yung G28, pag nilagay natin, pupunta siya sa zero nung ating machine. So, alam niyo naman yung machine zero at saka yung ating pagre-return ng ilalagay natin siya sa atin pong workpiece 0. Sige nga, i-code nyo nga dyan kung gusto kong ilagay sa workpiece 0, X, Y, and Z 0. Mag-coding nga kayo dito sa Kung gusto kong ibalik yung aking, kunyari, meron siyang position, pero gusto kong ibalik sa workpiece 0, yung aking tool. Ilalagay ko sa workpiece 0. Sige nga, type nyo nga dyan. Ano yung ita-type ko para mailagay ko siya sa workpiece 0? Ay, hindi alam. Kunyari, nasa position siya ng kung ano-anong XYZ. Tapos, gusto kong ilagay siya, nakapag-set na ako kung ano yung machine 0 ko. Ay, sorry, machine 0, sorry. Workpiece 0 ko. Ano ita-type ko para makapunta ako ng XYZ, X0, Y0, Z0 ng machine. Ay, ng workpiece, sorry. Ng workpiece. Wala. Wala. Kung ako ay nagmi-milling, ano ang gagamitin kong babalik ako ng
Ayun oh, G, G54. Paano ko gagamitin si G54? Naku, hindi marunong tayo lahat. So sige nga, testing nga natin sa ano, sa inyong, oh sorry, sa inyong BMC. Magse-set siyempre kayo dun sa inyong ano, sa inyong machine, ano ang coordinates natin. Ayun yung ating location ng XYZ0 ah, ng ano, ng machine nyo. Gusto natin ilagay natin yung tool bit natin na nakalagay. So kung meron kayong ano, ang ginagawa ko, ikino-compensate ko yung tool bit. Kunyari, meron akong ilalagay na tool bit dito. Maglalagay ako dito na ano, ng tool bit na meron siyang 100. Sabihin natin na 80. Medyo mahirap i-plus yung 80. So 100 tayo. Kunwari, ginawa natin 10 to. May 100 tayo dito. So kapag ganyan ang ating tool bit, meron tong tool length. Ito po, itong L3 natin, tool length natin na 46. Pero mula dito sa dulong to hanggang dun sa dito sa L2, which is yun yung ano, 54 plus 46, yun yung 100. Yun naman yung, kasi ito yung 00 nung tool natin. Kumbaga yan yung kukunin natin na ano, wala siyang offset. Pero pag nilagay natin yung offset na to na 100, pagbalik mo dun sa ating ito, idadagdag mo yung 100. So 150 na gagawin nyo dyan na 0. Nagigets nyo ba? So kung meron siyang 100 na 150 na 0, escape mo lang yan dyan. Tapos, pumunta ka dito. Kunyari, wala ka pang, nandun pa yung 0 nung machine, anong ano mo. Kung maglalagay ka dyan ng tool bit, lalagyan natin ng ano, M6, T, T1, tapos lagyan natin siya ng, di ba, para mag-change siya ng tool number 1, tapos kukunin niya yung dineclare natin, ilagay natin sa camera na nakita niya yan. Ayan yung 100, no? Pero nandun dapat ito yung ano, pero merong tool bit. Kaya hanggang dun dapat yung tool. So kapag naglagay ka ng G54, G54, X0, Y0, Z0, ang mangyayari dyan, pupunta siya dun. Yun. Yun yung magiging pinakadulo mo. Ito yung tool bit or yung work T0 mo. At the same time, andun yung tool mo. Pagka nag-negative Z ka, saka pa lang siya kakain. Kaso, kailangan maglalagay ka kanina sinabi ni Aris na maglalagay tayo ng feed rate. Pag G01 yung gagawin natin. Balik tayo dito. Stop lang muna natin yung share. Bakit? Mali pala yung ginawa ko. Dapat pala. Stop ko lang dito. So, share lang natin ulit yung ating discussion. So, may tanong ba kayo sa part na yun? Wala pa. Share lang natin to. So, ayan. May mga tayo, application and turning. I-discuss din natin yan later on. So,
most of the preparatory commands, sabi dito sa discussion, most of the preparatory commands are discussed under their individual applications. For example, G01 will be explained under linear interpolation, G02 and G03 under circular interpolation, etc. So, pag-discussan natin yan sa susunod. So, for the G code in the program block, unlike miscellaneous functions known as M functions and described in the next chapter, kung gagawin natin sa susunod, several preparatory commands may be used in a single block providing they are not in a logical conflict with others, with each other. So, G, G90, ito nakalagay na sa block 25, N25, G90, G00, G54, X6.5, Y10.5. So this method of the program writing is a several block shorter than the single block alternative. So gagawin natin is, pwede natin siyang gawin ganito. So both method will be identical during continuing processing. So however, the second example, when executed in the single block mode, each block will require pressing cycle start key. So, kung kayo ay sino nga yung yung nakapag-practical na sa PubLab, meron kayong makikita na cycle start key. And sa mga hindi pa nila naintindihan yun, at least naintindihan nyo na pwede nating i-play. Yun lang yun, parang ipe-play mo lang yun. Yung ginagawa natin dun sa simulation. So the shorter method is more practical, not only for its length, but for the logic connection between individual addresses within the block. So some rules of application and general considerations apply to G codes when used with other data in a mode. So the most important of them is the modality. So modality of G codes. Earlier, the following example C was used to demonstrate the general placement of several G code into program block. So yung ating nakalagay na example for the original G90, G00, tapos nakalagay dun sa baba yung block ng X13Y10. So ito yung parang structure natin. So if the structure is changed slightly and filled with realistic data, these 5 blocks may result sa ganito. So, for example, meron tayong program na modified. So, G90 absolute, G00 pupunta siya sa X5Y3, tapos saka siya pupunta sa X0, then yung pupunta siya sa Y20, tapos saka siya pupunta sa X15, Y22, X13, Y10. So subukan niya natin itong gawin. X00, ay, naano ko pala, na ilagay pala siya sa kabilang block. Intindihin lang muna natin itong part na ito, saka natin siya ayusin. So, ito yung kanyang structure. So, note that the rapid motion command G00, how many times does it appear to the program? Just once. Kasi hindi mo kailangang ulit-ulitin yung G00 since you made it already sa node sa mode niya. So yun yung modality. So since modal si G00, di mo kailangan na ulitin. Nagets ba? Naku, hindi na masyado nakikinig na. So di mo na kailangan, may tanong kayo sa part na yun.
Kapag may tanong, huwag kayong dito lang, right med lang. Pag mahihiyang magtanong. So in fact, so does the command for absolute mode. So di mo na rin kailangan ulitin na, absolute lang yung mode ko dito. Only once lang. So the reason neither G00 nor G90 has been repeated in every block, it is because both commands remain active from the moment of their first appearance in the program. Nevertheless, lalagyan mo siya ng ibang command na preparatory na magko-conflict sa kanya. Ano ibig sabihin mo doon? So, kunyari, G00, X10, Y10. Tapos, magbababa ka, G01, Z negative 2, F100. So, ang mangyayari dyan, masasurpass na nung G01 mo, yung G02. Sir Louie, hindi ko na naintindihan. Kasi yung G01, preparatory command siya para dun sa linear interpolation. So, kung yung susunod mo na X and Y value, papasok na siya sa G01 kasi yun na yung active, hindi na G00. Tapos sa pag naintindihan yung part na yun. Okay, goods. So for the command to be modal, it has to remain certain mode until cancelled by equivalent mode. Yun yung sinasabi ko. Nga. So as most, not all G codes are modal. So there is no need to repeat a modal command in every block. So using the earlier example, C once more, control system will make the following interpretation during program execution. So for this example, meron tayong modified na pre-process natin na pag tinignan mo, siya, marami siyang G90 at G00 which is not necessary. Kung tinatype mo lang lahat yan, ang dami mong itatype. Paulit-ulit lang naman. Sabi nga dito, this is not practical. So this program example does not represent any practical application by moving from one location to another at a rapid rate. So, but it demonstrates the modality of the preparatory commands. The main purpose of modal values is to avoid unnecessary duplication of programming mode. So, G codes are used so often that writing them in the program can be tedious. So, fortunately, the majority of G codes can be applied only once, providing they are modal. So, in the control system, specifications, preparatory commands are identified as modal and unmodal. So, conflicting commands in a block. Preparatory commands are used in the program to select two or more possible modes of operation. If the rapid motion command G00 is selected, it is a specific command relating to a tool motion, as it is possible to have rapid motion and a cutting motion active at the same time. So it is impossible to have G00 and G01 active at the same time. Yun yung sinasabi ko sa inyo ng paulit-ulit kanina. Such a complication or combination creates conflict in a block. So if the conflicting G codes are used in the same block, the latter G code will be used. Yung huli lang yung magagamit. So, wag natin pagsasamahin syempre. Kasi kung mapapansin mo, may makikita ka doon G01, G00. Ang mangyayari niyan, yung G00 yung magagamit. Tapos ini-ignore niya na yung feed rate. Dito naman, exactly, ito naman ang ginamit natin, G00, G01, pinag-conflict mo sa isang block. Ang mangyayari dyan, ang gagamitin lang natin ay yung G06, yung G01. Sabi dito, this is an exact opposite of the previous example. Here, G00 is first, therefore G01 command will be precedence, and the command will take place as a cutting motion at a specified feed rate of 20 inches per minute.
So, sa tingin nyo, anong ginamit na command ng ano dyan sa unit? G ano? Sa unit, tinignan nyo yung, kung titignan nyo dito, ang ginamit ko na feed rate is 20 inches per minute yung nakalagay. G20. Thank you sa sumagot. Sa isang pirasong sumagot. Okay, Alden. So, word order in a block. So, word order in a block, G codes are normally programmed at the beginning of the block, after the block number, therefore, another significant data. So, ano naman yun? Kung mapapansin mo, may nakalagay tayo na G91, so incremental, G01, linear interpolation, Z, negative 0.625, tapos yung feed rate niya would be 8.5. This is a traditional order based on the idea that if the purpose of the G code is to prepare or preset control system to a certain condition, the preparatory command should always be placed first. Supporting this argument is the fact that only one conflicting code are allowed in a single block. So, strictly speaking, there is nothing wrong with arranging the order to, ang gagawin natin, G90Z. Kaso nga lang, hindi masyadong okay. Gets nyo? Hindi masyadong okay na yung G01, nasa huli pa siya. Pero yun nga lang, perhaps unusual but quite correct. Pero hindi naman yan yung case na dapat ginagawa natin. Kasi nga, ang practice kasi is preparatory command. Kaya tinawag na preparatory command before the addresses or yung ating pong mga values na isusulat. Thumbs up naman kung naiintindihan yung part ko. So sana all naiintindihan, ano? So watch for situations like this. What happens in this case is that the cutting motion G01, feed rate F, and depth Z will be combined and executed using the current dimensional mode. So if the current mode is absolute, so Z axis motion will be executed as an absolute value, not incremental value. Yun yung magiging problema natin. Paano kung may preparatory command prior to the for the command na intended? So, ang mangyayari niyan, magkahalo-halo. So, what would happen is DIOS yung magiging programming nyo. So, please make sure that your pattern is okay para mas madali din siyang ma-check. Gets ba? So the reason for this exception is that PANOC allows the mixed dimensional values in the same block. Yun yung okay sa PANOC. Pero paano kunyari ang gagamitin natin? Paano yung isa sa mga machine manufacturers na gumagawa ng CNC? Okay sa PANOC. Paano kunyari ang gagamitin mo is ibang CNC? Like yun nga, si numeric. So, magkakaiba-iba tayo. So yun nga, that can be very useful feature if used carefully. So a typical correct application of this feature can be illustrated in the example. So G90 yung ginamit natin dito, tapos G91 yung sa huli. Nagets nyo? Parang nag-mix siya ng G90 at saka G91. So the block 45 through 47 is all in absolute mode, because the block 48 is executed. Before the block 48 is executed. So absolute position of the XY is 1, 1, 1. For this exact starting position, the target location is the absolute position of 2.5. Combined with the incremental motion of 1.5 inches along along y-axis. So the resulting absolute position will be
X 2.5, Y 2.5, making a 45 motion or 45-degree motion. So in the case naman na ginawa siyang G91 o G90, so G91 will remain in effect for all subsequent blocks until G90 is programmed. So ang mangyayari, incremental muna kapag, ano ba muna? So absolute ito, tapos saka siya magiging incremental. So ganun yung ano mangyayari. So normally there is no reason to switch between the two modes in the same block. It can result in some very unpleasant surprises, and some controls may not support this method. So if meron kang naisip na pagsamahin si absolute and incremental, medyo wag mo nang gawin kung ikaw yung magpo-program. So if medyo suited ka dun sa absolute na na programming, dun ka na lang muna mag-stick. So if gusto mo siyang mag-incremental, dahil nga sometimes mas madaling gamitin si incremental lalo't paulit-ulit yung example mo, so pwede rin naman. Basta stick to incremental, if incremental, absolute kung absolute lang muna. Lalo sa atin mga bago pa lang nag-start. Okay ba? Wait lang. May tanong kayo from that, ano po? Ayun. Wala pa kayong tanong po sa atin pong pinagagagawa dito sa chapter 8? Wala pa. Kung wala pa, ano na tayo, diretso na tayo for groupings of commands. Inom lang ako tubig. Balik ako dito ng 5 minutes.
Ayun. Next, discuss naman natin yung grouping of commands. So, discuss lang natin 'to. So, earlier example of conflicting G code in a single block brings one issue to the forefront. It makes sense, for example, yung motion commands such as G00, G01, G02, G03, hindi siya pwedeng mag-coexist sa same block. So, this distinction is not so clear for other preparatory commands. For example, yung tool length offset natin which is G43 be programmed in the same block as the cutter radius offset command which is G41 or G42 even in theory only. So the answer is yes, but let's look at the reason why. So PANOC, yung control system ng PANOC, recognize preparatory command by separating them into arbitrary groups. So meron tayong groupings, o di ba parang ano lang din yan, ano, capstone project, no? So group 1, group 2, group 3. So each group is called G-code group. Each group called G-code group has assigned arbitrary 2-digit number. So the main rule governing the coexistence of G-code in a single block is very simple. Sabi dito, if two or more G codes from the same group are programmed in the same block, they are in conflict with each other. So group number. So G code groups are typically numbered from 00 to 25. So this range varies between different code control models. So depending on its features. So it can be higher for the newest controls or where more G codes are offered by the machine control. So one of these groups, the most unique one, perhaps the most important as well, is the group 00. So meron tayong group 00. So all preparatory command in group 00 are not modal. So ibig sabihin, sometimes using the description unmodal or non-modal. So they are only active in a block in which they are programmed. If non-modal or unmodal G codes are to be effective in several consecutive blocks, they must be programmed in each of each blocks. So, di ba? Yun yung ano, yun yung group 00. Kailangan mo siyang sabihin for each block. So for majority of unmodal commands, this repetition will not be used very often. So for example, a duel is a command or is a program post measured in milliseconds. So it is needed only for the duration within specified time, no longer. So there is no logical need for the program duel in 2 or more consecutive blocks. After all, what is the benefit of the next 3 blocks? So for example, G0 for P 2000, G0 for P3000, and G0 for P1000. All 3 blocks contains the same function duel, one after another. The part program can be made much more effective by simply entering the total dwell time in the single block with identified result. Pag plus-plusin mo lang yan, ito yung 6 minutes, 6 seconds, sorry, 6 seconds siyang naka-dwell. In milliseconds kasi itong ano na to, itong P. Kunyari ang dwell time mo, hindi mo kasi pwedeng in seconds na S din yung gagamitin mo kasi speed na speed yun. So, P yung gagamitin natin after G04 which is dwell time. Ano yung dwell time? Kunyari meron kang gustong i-drill. Pagkatapos mo siyang i-drill, kailangan mag-dwell siya for 6 seconds. Nakatigil siya for 6 seconds.
Ah, ang ano nun, ang purpose ng iba is para mas makuha mo yung bore diameter, tamang bore diameter, no, matanggal lahat ng chips. So the following groups are typical for pano control systems, application for milling and turning controls are specifically distinguished by M and T letters respectively in type column of the table. So ito yung sinasabi kanina. So ito yung mga ito yung mga group natin. May mga group na unmodal, G00, which are G codes na ito. Ano yung T and M type? So the applications for milling and turning, yun. Kung M, milling, pag T, turning. So pagka merong slash, ibig sabihin, dalawa siya pwede. Pwede siya sa milling, pwede siya sa turning. Ayan, no? Ayan. Pwede siya sa milling, pwede siya sa turning. Yan. Gets nyo? So, meron tayong Group 00, which is unmodal mode. Group 01, yun yung mga motion control or yung mga motion command cutting cycles. Tapos, pagka plane selection naman, alam na natin yan, dimension mode. Tapos ay stroke natin, stored strokes, feed rate, tapos ay unit inputs, cutter ranges of offset hanggang sa group 25, no. So the group relationship makes perfect sense in all cases. So one possible exception is group 01 for motion commands and group 09 for cycles. The relationship between two groups is between these two groups is this. If G code from group 01 is specified in any of the fixed cycle group 9, the cycle is immediately cancelled, but the opposite is not true. Ano yung sabihin nun? The active motion commands is not cancelled by fixed cycle. Mapapag-discuss natin yan later on kapag gumamit na tayo ng ibang cycles. Kasi itong G0, G73, G74, pag-uusapan natin yan sa susunod. May mga cycles po kasi tayo na kailangan natin maintindihan kung paano. Lalo na pag nagdi-discuss na tayo ng mga cycles. Pag nagkaroon tayo ng ibang, kunyari itong, asan ba yung cycles? 73, 74, 76, 80. Yan, di natin pa masyadong pag-uusapan yan ngayon, pero sa susunod, we'll talk about it later. Kasi, medyo maguguluhan kayo if didiscuss natin agad yung about cycling. But right now, doon muna tayo sa mga medyo mababaw lang. So the Pano control system offers a flexible selection of preparatory commands. So this distinguishes Pano from other commands, from other controls. Considering the fact that Pano controls are used worldwide. Yung ginagamit nating G-coding, Pano halos yung standard na ginagamit dun sa discussion. But sabi ko nga sa inyo, yung ginagamit natin sa PubLab is numeric, which I think wala naman silang masyadong pagkakaiba dun sa Pano commands. Sa ngayon. Nasa na tayo? So a typical example is the selection of dimensional units. In Europe, Japan, and many other countries, metric system is the standard. In North America, the common system in dimension is still uses empirical units. Hindi na tayo masyado sa empirical units. But, alam natin na meron ganun. No, meron tayong ginagamit na inches. Pero mas
sinusuportan natin yung pong metric. So as both markets are substantial in the world trade, a clever control manufacturer tries to reach them both. Almost all control manufacturers offer selection of dimensional system, but PANOC and similar controls also offer selection of programming codes that were in effect before PANOC reached the worldwide market. Ang galing, no? Yung G20 and G21 yung kadalasan ginagamit natin just to provide yung ating pong unit of measurement. The method paano controls use is a simple method of parameter setting. So by setting a specific system parameter, one of 2 or 3 G code types can be selected. The one can be typical for particular geographic user. So although the majority of G codes are the same for each type, the most typical illustration are G codes used for empirical and metric selection of units. So many earlier US controls use G70 for empirical units and G71 for metric units. Pero yung ginagamit natin, G20, G21. Naalala nyo, no? So next, setting up a parameter G code type that is the most practical can be selected. So such a practice, if done at all, should be done only once and only when the control is installed. So therefore, any part program can be written for it. So change of the G code type at a random is a guaranteed way to create organizational nightmare. Yun ang mahirap, no? Pagsamasamahin mo sila in a block. So keep in mind that the change of one code meaning will affect the meaning of other codes. So using the unit example for late, if G70 means an empirical input of the dimensions, you cannot use to it to program a wrapping cycle. So paano provides a different code in the group. Always stay with the standard G code type. So all G codes in this handbook use the default group of type A and also the most common group. So for the G codes and decimal points, merong tayong ginagamit na na G codes na may decimal points, rotational copy, and parallel copy. We will not yet parang cover this up kasi medyo ano siya sa G code. So yun, natapos natin yung chapter 8, di ba? Saya nun. Preparatory command. So yung sunod na chapter is yung ating mga miscellaneous functions or miscellaneous command, which ginagamit natin yan during prepare din tayo, syempre. Ilalagay natin siya sa code natin. And kapag tayo ay CAD-CAM CNC, ang nangyayari dyan, nagiging automatic naman siya dun sa software. So, if nakagamit na kayo ng software na ZW CAD, may mga miscellaneous functions doon na automatic. Pero syempre, dapat marunong din tayo magbasa bilang tayo ay nagpo-program ng CNC, marunong din tayo magbasa, ito pala ay preparatory functions doon sa unang discussion, preparatory functions na group 00. Tapos itong M functions natin which are miscellaneous, ito naman para mag-on and off lang nung iba nating mga gamit doon sa loob ng CNC. More yung preparatory natin, mapapansin natin yung motion ng machine. But in our case dito sa miscellaneous function, ano naman yung mag-on and off like doon sa spindle, paano mo natin siya paiikutin or paiikutin ba natin siya ng clockwise or counterclockwise, mga ganun. But in this case, pag-usapan muna natin to.
kailangan nating ano, kailangan nating mag-review, yung ating discussions before, i-review nating mabuti, chapter 1 to 6 para sa midterms. Ito, yung iba nating mga di-discuss will be, applied na sa finals or dun sa semifinals natin na examination. Okey ba? Mm. Sige. Pero wait lang, meron akong i-aano muna. Meron lang akong te-testingin. Give me, 10 minutes more, diyan lang kayo. Mag-CR muna kayo, mag-ano muna kayo, mag, um, tawag diyan, kumuha muna kayo ng food habang nakikinig sa'kin. Ako lang ay may gagawin. May te-testingin lang ako.
Nandiyan pa ba kayo, guys? Iyon. Yan. Meron akong ano, some examples nung 71 at saka 72.1, 71.1. Di pa natin masyadong maintindihan tong part na to, pero we'll just have some examples lang. Meron kasi tayong tinatawag na subprograms. Medyo iaano natin, i-discuss natin by some examples. Kasi doon tayo medyo mas matututo sa example na to. Kanina, nag-discuss ako na, ano yung G72.2? May mga point 2 no? Makakarinig lang kayo ng mga G codes na usual dun sa sinaulo natin. But there is parang subroutines na kailangan nating maintindihan. So may main program, may subroutine program. Sa tingin ko mas magigets natin 'yan kapag naalala natin dun sa ginagawa nating AutoCAD na may array o kaya naman dun sa ginagawa natin sa SolidWorks na may linear ano ba 'yan? Yung parang mini-mirror, ano nga 'yan? Anong tawag natin doon? Linear, ano sa SolidWorks 'yan? Pattern. Yan, sorry. Medyo tumanda na si sir, nalimutan na yung pattern. Sige, well, I'll just give you some example nung programming natin for G72.2. So, share ko tong part na to. So, there's an example. Shared ba? Ayun, shared na. So, for the example na G72.2 programming example, mapapansin mo dito, there's a start point. Meron tayo ditong puti palakpakan. Meron ditong yung ano tawag dyan? Yung ating origin. May start point tayo kung saan nilagay nung G. Alam na natin na ito ay program number. Tapos ang pansinin lang natin, G90 is absolute. So, G00, X negative 30 at saka Y0. Ito yan, pumunta siya dito. Tapos, pumunta siya dito sa point na to. Tapos, naglagay siya ng X0. Nagpunta siya dito sa starting point na to. Parang nagsulat tayo ng konti. Parang umatras lang ng konti siya, pumunta dun sa starting point, tapos linear interpolation na. Linear interpolation, G01, G17, ano yan, nasa XY plane tayo. G41, sino nakaka-recall ng G41? Nasa anong compensation siya? Left or right compensation? Hindi masyadong naalala. So, meron tayong tinatawag na, meron tayong left compensation, meaning, kung nagpapaandar tayo ng ating tool bit o yung ating pong cutting tool, kailangan may store ka na gano'ng kalaki yung diameter niya. So, may store mo yan dun sa D01. Yun. So, yung G41 is left compensation siya. Nandito ka sa left, ibig sabihin yung tool bit mo nandito lang sa left, hindi siya dito sa gitna. Gets mo? Ito yung tool bit mo, mag-aandar lang ako sa gilid, dito sa side na to. Hindi dito sa gitna ng mismong to. Kasi pag
'pag cancel compensation siya, anong tawag natin? Anong ginagamit natin na ano? G40 ano yun? 'Pag ika-cancel natin yung compensation, G41 'pag nasa left, 'pag nasa gitna ano, G40, 'pag susundan natin 'tong sulat na 'to, ano yung magiging ano natin, pag cancel yung compensation, tool compensation, cancel natin yung tool compensation, ano natin, G40, uy guys, 40, yan, G40, so G40. So, yun yung cancel natin compensation, kapag nasa right naman, ano yun, pag cancel compensation sa gitna siya, G40, 2 ba? Pag dito naman ako magsusulat. So, yan, okay. Then, i-store mo yung kanyang diameter. Yung diameter kung kunyari, ang ginamit natin ng cutting tool is 6 mm yung diameter niya. So, i-store mo siya dun sa D01. Then, F100, so ito yung 0.0. Ito yun, no? Yung P2 naman, pupunta siya dun sa Y20. Akit lang siya dyan. Hindi na tayo naglagay ng anything kasi nandun na naman yung mga modes natin na G01, G17, G41. Hindi na natin kailangan ulitin. Tapos yung P2 naman natin would be P3, sorry, nag-X tayo na value. Tapos yung P4 yung P3 bakit nilagay na agad natin yung G72P 3,100 L3 I90 saka J0 diyan sa main program. Tapos yung sumunod na block would be G90 sa P8, sorry, nandito na siya. Kasi magsasubroutine. Kasi mula daw dun sa $100, para magsasubroutine ka, nakukunin mo yung itong part na to. Yan, magsasubroutine ka, nakukunin mo rin yung part na to. Ito ay kagaya nito, tapos hanggang dun sa dulo. Meron kang 90, ayan o, mula dito, bakit kaya dito siya nag-start? Mula dito hanggang dito, mula dito hanggang dito, saka doon ay 90. So, yun, medyo pag-aaralan natin yan sa susunod. May mga subroutines na gagamitin natin. Dito na, G90 yung ginamit niya eh. Asan na yun? G90 hanggang doon sa P8. Pero nag-incremental na siya dito. Tingnan mo kung mapapansin nyo dito, O3, nag-subroutine siya ng, ito yung ginamit natin P3100, ito yung subroutine naman niya. Parang subroutine program yung kinall out niya. Nag-call out tayo ng subroutine program, yan, gumamit tayo ng G72, ibig sabihin magpapaulit-ulit tayo, tapos ay mayroon tayong kinuhang yung P3100, i-call down natin yung subroutine na to.
Nakuha ba? Nakuha niyo? So, yun gano'n. Para lang makuha niyo yung ano, kasi hindi ko alam kung mage-gets niyo yung sinabi dito sa part na 'to, eh, yung last na 'to. Asan na yung isa? Itong book na 'to, yung sinasabi ko sa inyo na nawala, prioritization, block number, sequence number. Ayan. Eh, ano ba 'to? Ano ba? Chapter 10 na pala 'to. Chapter 8 lang tayo kanina, 'di ba? Niloloko ko kayo. Chapter 8 lang. Sa chapter 8, meron akong diniscuss sa chapter 8 na G72, 71, 72.1, 70, ano, yung copy natin ng parallel, 'di ba? Parang kinopy natin yung parallel natin na motion sa part na 'to. Yan o, pare-pareho siya, pare-pareho yung hanggang sa naglagay tayo nung pinakadulo. So pag-uusapan din natin yan at pag-aaralan next time, pero for the meantime, let's just focus lang muna dun sa ating topic na na ano, na um na preparatory commands. So, any question pala? Baka meron kayong something na naiisip in mind? Uy, wala ba? Kasi baka mamaya ma-encounter niyo yung ano, yung G72.2 or G71, 72.1. Kailangan nating alam din yun. Ano po? Any question po? Wala na? So with that siguro we'll meet then online next week. Hindi pala, ano tayo, no? Lenten season. Bakasyon kayo, no? Bakasyon. So, please read yung buong book. Buong book na yung pinaparead ko. Pero, please read chapters 9, 10, 11, 12. So, tatlong chapters. So, please read 3 chapters bago tayo mag-meet sa susunod na meeting natin, April 10. Tama ba? April 10 na tayo sunod na mag-meeting. So, after exam, ang meeting na natin na sunod is April 10. Friday ulit, online. So, siguro yung iba, I'll meet you sa Fab Lab since you are already on schedule. Yun lang. May tanong pa ba kayo? Sige. Sige po, Sir Aris. Tanong. May tanong ba? Example, given po bang spindle speed at feed rate? Okay, sige. I'll just give the feed rate at saka spindle speed. Kasi, nga naman, hindi natin pa na-discuss yun. So, later on, we'll understand yung computation ng feed rate at saka spindle speed. Hindi ko siya naisama sa exam. Kaya, goods na, pwede namang hindi na. Hindi ko nasama sa computation. Pero may computation yan.
kailangan din ng ano, ng matrix kung ano po yung spindle speed. So, goods. Thank you, thank you. So with that po, you're dismissed. Magandang hapon. God bless you all.